Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Kakayanin natin, I'll do my best. Yan ang naging sagot ni Senate President Win Gatchalian nang tanungin kung handa ba siya maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, hindi pa final ang desisyon na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero matapos itong palutangin ng ilang senador. Ayan. May mga nag-iisip kasi nagsasabi na dapat ang presiding officer sa isang impeachment trial should be a lawyer. Kaya nung si Soto pa ang Senate President, mayroon ng usap-usapan na they will designate Kiko Pangilinan as impeachment manager. Ganun ang term nung una impeachment manager. Okay. So ngayon, nasa kampo na nila si Escudero, yan, pinalutang na naman na pwede nilang i-elect, piliin, i-designate dahil silang majority si Escudero as presiding officer. Kasi nga, itong si Gatchalian ay hindi siya abogado. So, sabi niya, kakayanin natin. So, palagay ko, opinion ko lang ito, parang may pagdadalawang isip na parang hindi siya nakahanda. Anyway, tingnan natin ng reaksyon ng taong bayan. Okay? 10,000 ang nag-react. 7,900 ang tumatawa. 1,400 ang galit. 1,100 lang ang nag-like sa kanyang payag. So, percentage-wise, 90% sa taong bayan hindi naniniwala, galit or tinatawanan si Gatchalian. Yan po ang pulso ng taong bayan. Basa tayo sa mga comments. Loriente Mar, damay mo pa ang taong bayan. Win, kayo lang. Okay, pakinggan muna natin ang kanyang pahayag. Nagsasalita siya. Trial? The Constitution doesn't prescribe any requirement on lawyers. No? So, in fact, ang gusto ng Constitution, as layman as possible the proceedings. This is a political process. No? At kaya mga senador ang hukom o ang judges dahil this is a political process. And ibinigay sa amin ng taong bayan yung desisyon para gumawa ng tama at siguraduhin na yung lilitisin ay maging patas. So yun ang ibinigay sa amin ng tao. Kaya walang requirement na maging abogado ka. Ang requirement lang ay malabas yung ebidensya, maintindihan ng taong bayan yung proseso. You think kaya nyo, sir, maging presiding officer? Kakayanin natin. No? Do my best. Of course, marami pag-aaralan. That's why I've been quite busy lately. So, pipilitin natin. Last on my part, sir, hindi laging may impeachment trial sa bawat Senate President and this time it's for the Vice President of the country. How big of a challenge is that for you, sir? Well, ang impeachment kasi, even until now, I say it's a very divisive process. No? We have to admit that it's very divisive. And nahahati ang taong bayan. Pero kasama yan sa trabaho namin. No? Yan ay kasama sa accountability process ng ating bansa. So, Think it's going to be a challenge? it will be, we have to prepare. No? We have to prepare. This is a responsibility that we cannot get away with. No? Kasi kasama yan sa mandato namin. Okay. So, dali ha. Ano ang sige na lang, kakayanin na lang niya, pagbigyan na ang gusto kong
talakayin is ano ang magiging boto ni Gatchalian. Kung sinasabi nung una may political strategies na nakikita niya is 4 na senador ang siguradong boboto ng conviction. Sabi ni Mr. Lito Banayo, ang magko-convict, voting for conviction is si Risa Ontiveros, Pangilinan, Soto, and Lacson. To me, dadagdagan ko na 5. Pang-5 na ito si Gatchalian. Yan ang ano ko. Kasi nakita ko yung kamay ng Malacanang kung paano siya iniloklok dyan. May nabasa kong article ni Mr. Rigoberto Tiglao. Tinatalakay doon yung kalakas ng kontrol ng mga Marcoses sa negosyo ng mga Gatchalian. Kaya nang dahil doon sa article na yon, nakita ko na Senate of Malacanang talaga ito. Naniniwala ako sa opinion o paratang ni Senator Escudero na itong Gatchalian majority block ngayon is Senate of Malacanang. Sana yung iba manindigan. Example, ang nakikita kong maninindigan dyan na at least para makabawi, yung 13 sila, sabihin natin lahat boboto ng conviction except sa isa na posibleng 3 pala. Yung 13 sila, 3 ang posible na boboto ng acquittal or abstention. Sino? Senator Mig Zubiri. Kasi kakandidato sa mga nabasa kong posa, and I believe ito ang direksyon niya. Hindi na siya matatakbong senador itong 2028. Tatakbo siyang governor ng Bukidnon. Ang Bukidnon is a Duterte country. Mismo sa bibig ni Zubiri ang nagsabi na 99% pro-Sara ang Bukidnon. Kaya pag magboto siya ng conviction, matatalo siya. Kaya para makabawi siya, pwede siyang boboto ng acquittal. Or the least is abstention. Kasi I believe si Zubiri, hindi siya masyadong kontrolado ng Malacanang. Okay? So yan. So hindi nila makukuha si Zubiri. Itong dalawa, baka babawi si Villanueva at saka si Escudero. Kung hindi man sila magboto ng conviction, baka playing safe, doon na lang sila sa acquittal. Kaya mahirapan sila makakuha ng 16 votes para i-convict si BP Sara. Yan ang nakikita ko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay sa Tabangan og yero, so muna ni kadtong gitabang nga yero tungod kay kagahapon ulan man, so wala ko kaanhi, so ila na gyud gi atop, dali sila atop kay ulan man, at least nga dili daw sila maulanan. So muna ni kadtong gitabang nga yero nga nakaatop na gyud sila, so napulihan na gyud tong ilang atop nga ilang gitangtang nga mga buslot na, so nindot na sad kay nakaatop na sila sa gitabang. Salamat sa Ginoo nga gihatagan mi og sin nga nakaatop na gid mi, nakasilong na mi kay ang among balay wala na naman. Salamat mi sa naghatag sa sin. Kay salamat. Kagahapon tungod kay gaulan naman, so nagdali-dali na mas pagatop. Oh, kay gabasa man mi. Oo, so excited kayo mga natagaan og yero. Excited mi kayo kay kuan dili na mi karon mabasa og bisag dagan na kay ulan. Nagpasalamat mi sa Ginoo kay natagaan mi sin, nakaatop na mi, dili na mi mabasa.
ni nga tabang nga sa mahatagan mi mautruan. Salamat kaayo. Salamat.